Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo tumungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam dahil mainit na usapin ang naging resulta ng pinakahuling survey ng Okta Research kung saan lumabas na 69% ng mga Pilipino ang sumusuporta na sumailalim sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte upang masagot o matugunan ang mga alegasyon laban sa kanya. Batay sa datos, mas mataas ang suporta sa Visayas at sa National Capital Region o NCR, habang mas mababa naman sa Mindanao na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng pananaw sa iba't ibang rehiyon. Kapansin-pansin din na mas pabor ang mga mas nakababatang edad at mga nasa rural areas sa naturang proseso. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa issue na indikasyon ng lawak ng interes at pag-unawa ng mamamayang Pilipino sa usaping pampolitika. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga numerong ito at paano ito dapat basahin sa konteksto ng kasalukuyang sitwasyon sa politika dito sa Pilipinas? At upang himayin ang kahalagahan ng tugon ng masa o TNM survey na ito at ang mas malalim nitong implikasyon ay makakausap natin ngayon via Zoom ang Pangulo po ng Okta Research na si Professor Ranjit Rai. Professor Rai, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yeah, magandang hapon, Steph, at maraming salamat sa pag-imbita sa Okta Research. Magandang hapon rin sa lahat na nanonood, nakikinig sa atin dito sa Pilipinas at saka sa buong mundo. Maraming salamat, Professor Rai, sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama po namin dito sa programa. So bago po yung key findings, bago natin mapag-usapan yung key findings nga po na nitong tugon ng masa survey, ay maaari niyo po ba ipaliwanag ang pangunahing layunin po nito na syempre isinasagawa po ng Okta Research kaugnay po at sa pagkakataong ito, kaugnay po ito ng issue ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ang Okta Research nagsasagawa ng quarterly probes yan on the issues that important to everyday Filipinos, no? So ang itong survey na to nung first quarter, ang survey na yan, marami hong mga mga topic yan, no? Ito sa mga topics na hindi siya commissioned at for public access siya. At nilalabas namin ito bilang public serbisyo publiko ng Okta Research. So from March 19 to 25, marami kaming tanong na question. Isa sa mga tanong namin na question, itong issue ng paglilitis o ng impeachment ni Sara Duterte. Tinanong namin kung sang-ayon sila. Na itong tanong na to, tinanong namin to last year. Tinatanong lang namin ulit ito as a way of measuring yung changing, yung pagbabago sa sentimiento ng ating kababayan tungkol sa
sa issue na ito. And clear naman as day, no? 69% ng ating mga kababayan ay gustong matuloy yung paglilitis, no? Gusto nilang matuloy yung gusto nilang humarap si VP Duterte sa paglilitis para maklaro rin yung pangalan niya. Okay, now, bago yun, 87% po ng ating mga kababayan ay talagang, ano mo masasabi natin, talagang mataas ang kamalayan, no? Importanteng tabihin natin yan kasi hindi naman, hindi lang dapat tatanungin natin tungkol sa impeachment, tatanungin natin kung aware yung mga kababayan natin. So malinaw sa mensahe na 69% ng ating mga adult Filipinos, kasi 18 and above lang ang tinanong namin, support an impeachment trial ho. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng naintindihan ng ating kababayan, no? Yung proseso na ito, yung kamalayan at interest ng publiko mataas at 87%. Okay? Nakikinig sila, gusto nila malaman yung sitwasyon at siguro habang lalong umuusad to, mahikilahok rin sila, no? Mahalaga rin na kailangan rin maintindihan na ang survey sa tamang konteksto. Ang sinasabi ng mga Pilipino ay harapin ng VP yung paglilitis, ituloy yung tamang proseso, hindi ito paghuhusga, kundi sa marami natin mga kababayan, yung paglilitis, yung pag-unawa din ng paglilitis, it's a neutral, fair, due process based, just process, no? So ang iniisip ng, let's say for example, yung mga pro Dutertes, sana gamitin plataforma ng ating Vice Presidente to para malinis yung kanyang pangalan, maharap yung mga aligasyon at saka mga paratang at malinis yung kanyang pangalan. For those who are on the other side, no, hindi associated o walang napakitang preference for VP Duterte, ito ay isang mekanismo para sa pananagutan, accountability. So iba-iba yung pananaw ng mga ating kababayan. Ito ay produkto ng iba pang probes, no, nakasama nito. Pero yun nga, dahil sila ay commission, hindi ako makapagsalita ng detalye. Pero iba-iba ho yung appreciation ng mga kababayan natin sa tanong na to. And ang sinasabi nila, wala pa silang pananaw na guilty. No? Hindi 'yun ang lumalabas. Ang sinasabi lang nila, ituloy natin yung proseso. Mahalaga rin na tingnan natin na hindi lang naman sa Balanced Luzon, NCR, and Visayas ang suporta, no, sa isang proseso gaya ng paglilitis, no, or trial, impeachment trial. And nandun rin sa Mindanao, meron rin mga sumusuporta. So yan yung malinaw sa survey. 69% ng ating mga kababayan ay sumusuporta sa impeachment trial, hindi dahil gusto nila tanggalin si VP Duterte, pero dahil nakikita nilang dalawang bagay. Ito isang proseso para sa pananagutan at isang plataforma para mabigyan ng pagkakataon si VP Duterte linisin yung kanyang pangalan. Sagutin yung mga paratang at linisin yung kanyang pangalan. At dahil nabanggit nyo na nga po iyan, no, ay kanina din ay inyong nasabi po yung regarding do sa 87% na public awareness patungkol dito sa impeachment case. Gaano po kahalaga na, kumbaga, base po dito sa naging survey na ito ay masasabi na majority, no, ang politically aware, no, na mga Pilipino, at ano po ang ipinapahiwatig nito? Well, yun nga, kamalayan is one. Awareness nga is kamalayan eh. Ang tanong lang naman simple, nabasa nyo ba, napanood nyo narinig nyo ba ang tungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? At ang sabi ng 87% natin kababayan, yes. Pero syempre ang
ang understanding is just awareness. Pero yung totoong pagkakaintindi ng kaso, kung ano yung mga detalye na mga aligasyon laban sa kanya, ay palagay ko at lumalabas yun sa aming ibang probes, ay mababa. Nakuha mo, Steph. So, yung totoong pagkakaintindi ng kaso at mga aligasyon against her, talagang marami pa mga kababayan nating hindi alam yan. At kaya rin sinususpend nila yung kailang decision, whether to convict her or not. Dahil kasi wala pa silang masyadong alam tungkol sa kaso na to. So, ngayon pala nagsisimula ng hearings, lumalabas, nag-move na tayo from allegations to evidence, no? Narinig natin yung explosive what you call this hearing kung saan nagbasa no ng affidavit si Mr. Madriaga na talagang how to say this, very damning no yung evidence against the Vice President. So again, may impact lahat ito no doon sa trust and performance ni Vice President. Nandiyan na may impact niya sa preference niya sa 2028. Lalo kung hindi niya sasagutin to o hindi niya gagamitin plataforma itong hearings natin to clear her name. So I think they're doing it outside of the hearings and they're waiting for the trial in the Senate. So itong sitwasyon no at itong sinasabi ng ating survey. Professor Ryan, no, mapunta naman po tayo dun sa yung dun sa antas na pamumuhay, no, yung urban versus rural. Kasi dun sa kung region po kasi no ang pag-uusapan, syempre, sabi nyo nga po no, iba-iba kasi no ang posibleng cause no kung bakit nga po katulad nung nabanggit ko kanina, no, as backgrounder po nung ating interview, mas mataas yung suporta sa Visayas at NCR habang mas mababa naman sa Mindanao, no. Pero bago po yung sa urban versus rural, masasabi pa rin po ba na usapin pa rin po ba ito ng baluarte? Kaya ganun po ang naging resulta kung by region po ang pag-uusapan? Maaari po, maaari kasi medyo mababa doon sa Central Luzon, Central Visayas. Mukhang naputol tayo. Pinag-uusapan dito conviction Pinag-uusapan lang dito dapat bang harapin niya para malinis ang kanyang pangalan, no? Yung hello? Yung sige, go ahead po. Impeachment. Oh, yeah. So, ano ba yung mga numero? Sa Visayas, 83%. Sa NCR, 81%. Sa Luzon, 69%. No? And sa Mindanao, 61%. Pagtingin mo yung class dynamics, yung kung sino yung mga sumusuporta based on income class, no? On income, yung mga mayayaman sa ating lipunan, 71%. Yung class D, na nakakarami sa tayo mga class D, no, 72%. Pero yung ating mga kababayan, no, na medyo mas mababa ang income, okay, class E 54% lang, at saka mataas ho yung opposition against the trial. So maraming reasons kung bakit ito ay ganyan. Malakas sa support, malakas na base ni VP Duterte class E. It's also true na mas mababa yung access nila to information and therefore mataas ang distrust levels, no? At syempre nung ginawa namin yung survey nito, nagsimula na yung gera sa Middle East, hindi na to prioridad, no, ng mga nasa class E, lalo nahihirapan sila dahil sa economic situation, no. Ang tingin namin hindi naman to wala ng pakialam for class E, no, kundi kakulangan sa access sa impormasyon at yung realidad na hindi to importante sa kanila dahil nung inisagawa namin yung survey March 19 to 25, nagsimula na yung gera, nahihirapan na yung bayan So ito yung first week ng crisis sa Middle East, ng war between the United States and Iran, and maybe it was the survival priorities of class E possibly had an impact on
their own position on this issue. So yun yung dynamics, no, yung social context niyan. Yung sa, how should I say this, sa age, no, when you look at age, I think the most important finding is that yung mga kabataan natin, no, 18 to 24, yung sinasabi natin Gen Z, Yes. 77% po yung support nila para sa impeachment po. Ang ating kabataan ang pinaka-supportive sa due process po. So, malaking factor rin yan, no? And that is why, while all of this you have to understand, ang impeachment process, constitutional mandate yan, mandato ng House yan. Kahit naman walang sumuporta dyan o hindi, tutuloy yan, no? Hindi naman to popularity contest. Pero ang sinasabi lang natin na habang very politicized at very polarizing tong sitwasyon natin sa bansa, at dahil political legal process siya na nagsisimula sa House, maganda rin tingnan, and yun ang ginawa namin, tingnan natin ano yung pananaw ng ating kababayan tungkol sa issue ng impeachment. And ito yung ngayon lumabas, na bagamat it's polarizing, it's very politicized, and maybe it shouldn't be the priority for some now, yun nga ang lumalabas sa datos, marami sa ating mga kababayan gusto ituloy yung trial, gusto nila malaman kung ano yung katotohanan. Gusto nila mabigyan ng pagkakataon si VP Duterte linisin yung pangalan niya. At for some, gusto nilang ituloy yung proseso ng pananagutan, accountability, kung meron man. So, yun yung lumalabas. And surprising itong result na to, given where we are now. Yeah. So, ito yung I think nakikita namin. Sa urban-rural, 75%. Sa rural, ang sumusuporta. Sa urban, 63%. So, hindi lang to Manila, no? Buong bansa involved, no? When you look at the data. So, ang lumalabas, hindi galit, hysteria, kundi malinaw na pagnanais, no, na gamitin ng mga institusyon ng tama yung proseso ng impeachment. And I guess yun yung importante na kailangan natin na tingnan dito, no. 69% of Filipinos support the impeachment trial. Okay? Hindi conviction to, trial. Not necessarily to remove VP Duterte, but in fact to provide her due process, and for some to use the platform as to use the process as a platform for accountability. Okay, importante yan kasi iba yung mga results ng ibang survey companies before this. Ang Okta nagtatanong tungkol sa proseso, dapat bang harapin ang kaso, for example. Samantalang yung iba nating mga kasamang survey firms, kaibigan namin, na nagtatanong kung dapat siyang tanggalin. So, hindi, magkaiba ho yun, yung dapat tanggalin o dapat humarap sa proseso, magkaiba. Kaya pwedeng sabihin ng mga kababayan natin, oo, dapat may hearing, dapat harapin niya, pero hindi ibig sabihin dapat patalsikin siya. So, nakita natin dito, hindi galit, it's really a demand for accountability. Na makikita mo kahit sa Mindanao, meron kang pagnanais, no, na matuloy yung trial, no. Para sa akin, pinaka-interesante, Filipinos are engaged, mataas ang kamalayan, and they want this trial to continue. Ito naman po, no, since we're talking about the process, no, syempre, no, iterate lang po natin na itong survey na ito is regarding the trial, not conviction, unlike dun sa ibang survey firms. Pero ito nga po, no, dahil pag-uusapan natin ng proseso, ay ano po ang, kumbaga, yung sinasabi po, no, base po dun sa mga naging resulta nitong tugon ng masa survey patungkol dun sa talagang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan pagdating nga po sa ganitong klaseng proseso, ang impeachment trial. Well, we have yet to measure, no, specific to the impeachment trial, yung House or yung Senate, no. But meron tayong trust and approval ratings ng Senate and House
na generally ginagawa namin, probes namin o quarterly, at ilalabas po namin yan. But I don't have the data at the moment. And I'm very sure na merong trust and satisfaction naman ang ating mga kababayan as far as these two institutions are concerned. Pero, it's gaya nga sabi ko, ito mga institution na to, very political institutions to, hindi na may kailangan tong and that this process is constitutionally mandated, no? They're not doing this because they want to be popular. They're doing this because it's mandated by a constitution to have hearings, and if there's probable cause, they can vote on. Tandaan natin, pwede pang ang plenaryo ng House pwede magsabing hindi ituloy itong proseso na to. Andito pa tayo sa preliminary part eh. And once the committee submits its report, it goes to the plenary for voting. Dapat bang ituloy ito into a trial sa Senado? Hindi pa natin alam kung matutuloy yan. So, let's see, no? But if people perceive, and again, wala na to sa survey, if people perceive that the process is fair, and that there's access always to the hearings, tataas talaga yung tiwala ng mga kababayan natin dito sa impeachment. Yeah. Ito naman po, Professor Rai, kasi kanina ay binibigyan din po natin, no, yung pagkakaroon ng access sa impormasyon, no, lalo na nung pinag-uusapan niya po natin kung ano yung mga factors doon sa when it comes to socio-economic classes, and of course yung urban versus rural. So gaano po kalaki, no, ang papel ng access sa impormasyon sa paghubog po, no, ng opinyon ng publiko patungkol sa mga proseso tulad na lamang po ng impeachment? It's hard to answer that without the data that we have, no, or the data that we have on hand, no. Pero ang tingin namin, no, if the vice president is given due process, if the impeachment hearings, no, not trials but hearings in the House are accessible to media, I think and that our everyday Filipinos are able to understand kung ano yung, kasi ang hahaba ho ng hearings eh. Hindi ang tao may legal na yung legal terminologies na intindihan. If it's made accessible to our kababayans, no, yung findings during the hearings, at mas lalo na intindihan yung sitwasyon, yun nga, sinasabi natin, magtataas yung credibility at trust, hindi lang sa House, pero dun sa proseso. Hindi pwede kasi one-sided po eh. And that, in my view, will strengthen, no. Tanda natin, hindi lang naman to political question, ito ay legal, quasi-judicial, constitutional process. So pagka talagang maganda pagha-handle ho ng mga hearings, at magaling naman ho yung ating chairman, no, ng Committee on the Justice ba tawag? Yes. Justice Committee ba tawag? Si Jerbil Luistro. I think the Filipinos will not just be more informed, they'll have a more a better appreciation of this process. May mga survey kaming kaibigan na survey firms nagsabi nga na hindi naintindihan ng mga kababayan natin tungkol sa impeachment. At siguro pag napapanood nila, although mahirap manood lahat ng tao kasi karamihan ng tao ay trying to survive the day lang, living and working, no. Kaya nga, the media is important here. Kung may access nga at nakikinig sila at napapaliwanag na mabuti, I think mas lalo maintindihan, mas lalo ma-empowered yung mga kababayan natin. With regards to this issue, they'll get a point of view na importante. Hindi nga, pagdating sa position ng conviction, wala pang strong public opinion on that, no? Kasi hindi nga nila naintindihan kung ano yung allegation eh.
So the more people understand, the better this process becomes understood, the more legitimate it becomes. And para sa akin, mas importante yun as it goes to the next phase, which is likely when the allegations and the evidence presented likely go to the Senate. Hindi ko na po masyadong kukunin, no, as much as I would like to extend po, no, this discussion, pero we're running out of material time. Sa kabuuan po, no, Professor Rai, ano po ang pinakamahalagang mensahe na dapat po maunawaan ng publiko mula po sa naging resulta nitong tugon ng masa survey? Go ahead po. Mahalaga yung survey, malinaw ang mensahe ng survey, 69% na ating mga kababayan sumusuporta sa impeachment trial. Hindi ibig sabihin sinusuportahan nilang patalsikin si VP Duterte. Ang karamihan ay iniisip itong plataforma para mabigyan siya ng pagkakataon, harapin yung mga alegasyon at iklaro yung kanyang pangalan. Ito rin ay nakikita ng karamihan ng ating mga kababayan bilang isang mekanismo para sa pananagutan. Mahalaga itong survey findings kasi nagpapakita rin ito ng mataas na kamalayan, no, at interest ng publiko dito sa impeachment process. 87% po ng ating mga Pilipino ay meron silang kaalaman, no, okay, dito sa impeachment proceedings natin. Ang nakikita natin dito hindi naman whether it's pro or anti-Duterte, hindi naman ang nakikita natin malinaw ang demand for accountability at due process. So, kailangan natin itong subaybayan, kailangan natin maintindihan pa mas maigi at makilahok tayo, makailam tayo bilang isang publiko. Alam natin marami tayong mga problema ngayon pero hindi ho talaga natitigil ng krisis yung mandato ng konstitusyon natin na para sa pananagutan. So kailangan tayo makinig tayo, makialam tayo, pag-aralan natin dahil importanteng proseso to, no, sa ating sistemang panggobyerno, yung impeachment. And sana gamitin rin ni VP Sara Duterte itong plataforma para malinis, no, harapin yung mga allegation sa kanya at malinis yung kanyang pangalan. So klarong-klaro sa atin, no, yung main mensahe, malinaw, 69% ng ating mga kababayan ay sinusuportahan ang tuloy-tuloy, no, na paglilitis sa Senado dito sa ating impeachment trial. And with that, maraming salamat po, Professor Rai, sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thank you. At ating nakasama si Okta Research President Professor Ranjit Rai patungkol pa rin po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research na nakatuon po sa pananaw ng ating mga kababayan patungkol po sa impeachment, no, kay Vice President Sara Duterte. Although we have to consider po, no, the context ng survey na ito, yung sa proceedings pa lang po ito, hindi pa yung sa conviction. Tayo dadako na sa ating balitaan. Kaugnay ng naging panayam natin kanina, nasa sariling pagpapasya na ni Vice President Sara Duterte ang hindi nito pagdalo sa impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung hindi sisipot ang Vice Presidente sa pagdinig, ay maaaring isipin ng publiko na iniiwasan niya ang mga issue, lalo na tungkol ito sa accountability at transparency. Nahaharap si Vice President Duterte sa dalawang impeachment complaint na nag-aakusa sa kanya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, bagamat nirerespeto ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro ang appreciation ng iba pang House Justice Committee members, ay malaki umano ang posibilidad na ma-establisa na ang probable cause sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga isiniwalat ni Ramil Madriaga. Ani Luistro, kung hindi marerebat o makakounter ang mga naging revelasyon ni Madriaga, partikular sa paggamit at paggasta ng confidential funds ng Vice Presidente, ay sapat na ito upang ma-establisa ang probable cause. The way I see it, considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Si House Committee on Justice Chair Jervil Luistro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, itinanggi ng Malacanang ang umano'y term sharing agreement sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag kasunod ng aligasyon ni Ramil Madriaga na bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa 2025 para magbigay daan sa pagkapangulo ni Vice President Duterte. Ayon kay Castro, nagulat ang Pangulo sa mga paratang at mariing itinanggi ang anumang kaalaman sa umano'y kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, itinuturing ng Malacanang na inciting to sedition ang panawagan ni Cavite Representative Kiko Barzaga na pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una nang sinabi ni Barzaga na ipinag-utos umano ng Pangulo na ipakulong siya kaya't dapat patalsikin ito sa pwesto. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ng lahat kung sino ang nagdemanda kay Barzaga at kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Magugunitang ang negosyanteng si Sina Enrique Razon kasama sina Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno at Manila Representative Rolando Valeriano ang nagsampa ng reklamong cyber libel laban kay Barzaga dahil sa umano'y pagtanggap ng mga ito ng suhol. Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer, sakim sa kapangyarihan. Itong mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mas mainam na tumakbo ng ilang metro sa halip na tumakbo sa kamay ng bansa. Ito ang buwelta ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na nagsabing mas mabuti umanong maglabas ng medical bulletin ang Pangulo kaysa tumakbo ng ilang metro. Magugunit ang tumakbo ang Pangulo sa labas ng Malacanang noong Lunes habang sinusundan ng mga reporter sa gitna ng mga alegasyong malala na raw ang lagay ng kanyang kalusugan. Ayon kay Castro, gusto lang ipakita ng punong ehekutibo sa mga nagmamahal sa kanya ang kanyang kalagayan.
Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, upper middle income status at poverty reduction nananatiling achievable ayon sa Marcos Jr. Administration. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Positibo ang Malacanang na magagawa pa rin ng Pilipinas na maabot ang upper middle income status at maibaba pa ang antas ng kahirapan sa bansa sa ilalim ng Marcos Administration sa kabila ng mga hamong pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tulad ng pahayag ng DepEd, pagsapit ng July 2026, tutukuyin ng World Bank kung nakamit ng Pilipinas ang income threshold para sa upper middle income status base sa naging 2025 performance ng bansa. Una na rin anyang sinabi ng DepEd na posibleng karamihan sa ekonomiya ng Asia ay hindi maaabot ang target growth ngayong taon dahil sa global supply chain disruption at kawalan ng kasiguraduhan bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Sa kabilaan niya ng geopolitical tensions, ang gobyerno mananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng ekonomiya at pagpapatatag ng social protection upang mapanatili ang poverty reduction sa bansa at sa pagpapagaan na rin ng buhay ng mga Pilipino. May require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Despite geopolitical tensions and heightened uncertainty, we will stay the course in stabilizing the economy and strengthening social protection to sustain poverty reduction. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni House Ways and Means Chair at Lead Joint Committee Presiding Officer Miro Kimbo ang kalagayan ng middle income sector na lubhang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng kawalan ng ayuda. Ayon sa kanya, malinaw na sa gitna ng krisis ay hindi pantay ang bigat ng pasanin na dinadala ng bawat sektor. Kaya naman, nararapat lamang na higit na tutukan ang pagbibigay ng kinakailangang suporta sa middle income sector na isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Dapat din nating kilalanin ang mga manggagawang Pinoy bilang mga bumubuhay sa ating ekonomiya. Kapag humina ang kakayahan nila kumita at gumastos, humihinto ang galaw ng ating ekonomiya. Kapag hindi sapat ang suporta sa kanila, hindi lamang kabuhayan ang naapektuhan, kundi pati ang kabuoang takbo ng ating ekonomiya. Ways and Means Chair at Lead Joint Committee Presiding Officer Miro Kimbo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga karatig bansa sa Asia na magkaroon ng coordinated at unified na tugon sa fuel crisis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Asia Zero Emission Committee o ASEC Plus Online Summit, ibinahagi ng Pangulo ang mga pagtugon ng gobyerno para ibsan ang epekto ng krisis tulad ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency at pag-activate ng Uplift Program. Gayunpaman, hindi aniya sapat ang mga ito kasabay ng pagtukoy sa kahalagahan ng pagsusulong sa long-term supply resilience sa supply ng enerhiya sa pamagitan ng risk-calibrated procurement strategy.
What this crisis has confirmed is a structural truth. No single country in Asia can insulate itself from supply chain shocks of this scale by acting alone. The times call for a coordinated, unified response. Even as we manage the immediate crisis, the Philippines is moving decisively to strengthen our long-term supply resilience. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang ibang bansa na i-activate at ipatupad ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA para sa Coordinated Energy Responses o Coordinated Emergency Responses, Energy Supply, Sharing at Joint Oil Stockpiling. Aniya, sa tulong ng hakbang ay maaaring tumulong ang ibang bansa sa iba pang bansa na may problema sa supply ng langis. First, we call for the early activation and implementation of the APSA Coordinated Emergency Response Mechanism. The mechanism exists and it should be tested now, while the crisis is live and the lessons are immediate. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, umapela naman si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa Development Budget Coordinating Council o DBCC na ikonsidera na ang pag-aalis o suspensyon ng excise tax sa presyo ng gasolina at diesel. Ani Rodriguez, bagamat malaking tulong ang naunang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, ay mas makatutulong sa bansa kung isasama na rin ang suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina. I appeal to everyone and I appeal to our president to really go into what is needed. These countries that have put this price caps, subsidy, have done this, Mr. Chairman, 3 weeks ago. February 28, war, and then after that, after 2-3 weeks, they already acted. Tayo, April 9, naging effective the excise tax law reduction, and yet up to now, only LPG and only kerosene. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nagpahayag ng kahandaan ang Maharlika Investment Corporation o MIC na maaaring umalalay ang Sovereign Wealth Fund ng bans na umalalay sa gitna ng kasalukuyang energy emergency. Sa pagdinig ng House Lead Counsel, sinabi ni Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing na kanilang inilatag ang mga short-term at long-term na solusyon bilang agarang tugon sa sitwasyon. Gayunpaman, nananatili aniya ang mandato ng Sovereign Wealth Fund na makapaghatid ng matatag na financial returns. Kabilang sa mga hakbang na isinasaalang-alang ang pagbibigay ng working capital facility, pati na ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at logistics. Inihayag din niya na bukas ang pondo sa posibilidad ng pagtatatag ng petroleum fuel reserve upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng langis. Wala rin aniyang magaganap na diversion ng kasalukuyang pondo dahil sakop pa rin ito ng energy investment strategy ng MIC. The immediate response that we've done relating to the current crisis is by putting together a working capital facility for certain fuel retailers. Working capital. Yes, ma'am. And the reason why that is the response is it is what we can immediately or respond to fastest. Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 166 na tricycle drivers sa Burgos, Ilocos Norte tatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance mula sa DSWD. Ang kamangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kagailian, maawat itatat agaropa 166 tricycle drivers iti Burgos, Ilocos Norte. Iti tulong manipod iti Department of Social Welfare and Development babaan iti cash assistance program. Kadagiti beneficiaryo, dakala tulong daytoy kadakwada gapungarod ta nakapsot iti pasada kadagiti agundaway gapupelang iti mapaspasaran nga emerhensya. Mainaig iti enerhiya ditoy pagilyan. Malasi iti deta dadagiti sumagmamano nga na temporaryong saan regular nga agpaspasadan gapungarod ta basit iti masapulanda iti daytoy trabaho. May sa kadagiti beneficiaryo nga rod ket kunana nga tilang mayawid nan manipod iti pasada na ket 50 pesos. Malaksid iti Burgos, Ilocos Norte, adupay dagiti luglugar ditoy Region 1 iti target nga mabunungan at tangal daw iti biyang ti DSWD. Rumrumar dati kat pakaibilangan ijay nagilyan La Union, ijay Ilocos Sur, ken sumagmamano nga ili ijay Pangasinan. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, seed-to-seed training sa corn production idinaos para sa mga magsasaka sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balegi an elupaste sa nga pulukatinam alawas a Farmers Field School on Corn Production and Management nga inisyatiba ti Provincial Government of La Union baba nito Office of the Provincial Agriculturist. Naangay daytoy di Barangay Pausur, City of San Fernando, La Union. Nakitinulong iti programa ti Department of Agriculture Regional Field Office 1 ken ti City Government ti San Fernando, La Union. Nakipasat ditoy ti 27 a corn-based farmers nga adan iti komprehensibo apan nakaamukan practical skills babaan iti seed-to-seed approach. Babaan iti training. Napabilag ti kapasidad ti manalon iti crop establishment, nutrient ken pest management, kastamutan iti panagapit. Manamnamang agresulta dayto iti napimpintas a produksyon kagiddan ti panakaitandudo ti sustainable farming practices. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dadako na tayo sa Kabisayaan. DepEd Borongan City ginawaran ng CSC Prime HRM Bronze Award. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Wara sukul ang kalipay ngan Pride ang Department of Education Schools Division Office in Borongan City matapos formal nga kilalaan ang Civil Service Commission pinaagihan Prime HRM Bronze Award hininga Abril 15 ha syudadan Cebu. Pinaagihan Civil Service Commission Resolution number 2401172 iginhatag nga nasabi nga pasidungog ha SDO Borongan tungod ang iratuhay nga sistematiko nga pagdumara han human resource management. Ini nagpapakita nga nakabut na han division and process-defined HRM status haupat nga core HRM system. Hailarom han program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o Prime HRM. An award informal naging karawat ni Mr. Jesse Tentativa, ang acting School Governance and Operations Division Chief, han DepEd Borongan City Division. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, mga mahihirap na senior citizen sa bayan ng Sogod, Southern Leyte na katanggap na ng kanilang social pension. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Malampusong gipahigayon ng social pension payout alang sa mga indigent senior citizens sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, isip kabahin sa first quarter payout. Gipangunahan kini sa Department of Social Welfare and Development o Regional Office 8 diin napahimuslan sa mga beneficiaryo ang maong programa. Sumala sa mga opisyal na himong hapsay ug organisado ang pagpanghatag sa ayuda tungod sa efficient nga pagdumala o kooperasyon sa lokal nga panggamhanan. Ang programa nagtumong sa paghatag og finansyal nga suporta sa mga tigulang nga walay igo nga panginabuhian. Nagpasalamat usab ang lokal nga pamunuan sa DSWD sa padadyon nga pagtagad sa kaadyuhan sa mga senior citizens. Gipasiugdahan usab nila ang padadyon nga pagpaningkamot sa pag-alagad sa katawhan sa Sogod aron masiguro ang maadjong kahimtang sa komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Survey. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. DSWD-10 SLP naglabas ng 32.59 million pesos na livelihood grants para sa mahigit 2,000 benepisyaryo. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Ang Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare Development Field Office 10 nagapud-apud og balor sa 32 ka milyon ka pesos nga livelihood grants sa 2,804 ka mga benepisyaryo sa Northern Mindanao sa mga aktibidad nga gipahigayon gikan sa Abril 6 ngadto sa 8 ning tuiga. 2,153 ang gikan sa Bukidnon, 299 gikan sa Misamis Oriental, 282 gikan sa Lanao del Norte ug 70 sa Misamis Occidental. Kini nga mga grant maghatag kanila og higayon nga maglunsad, magmaintain o palapdan ang mga micro-enterprise ug uban pa aktibidad alang sa ilang mga komunidad. Ang mga benepisyaryo niini nga programa miagi sa training alang sa basic entrepreneurship ug business development courses, mga sesyon sa financial literacy o practical nga giya sa pagdumala sa ilang mga proyekto. Gikan sa Cagayan de Oro City, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan. Sa Cagayan de Oro pa rin tayo, J.R. Borja General Hospital nagtayo ng one-stop center para sa mga biktima ng online sexual abuse. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Ryan Carbon. Gipalig-on sa J.R. Borja General Hospital sa syudad ang suporta niini sa mga bata pinaagi sa gisugyot nga one-stop shop alang sa mga biktima sa online sexual abuse and exploitation of children o child sexual abuse or exploitation materials. Ang inisyatiba gipasiugda atol sa pagbisita ni Judge Aboben Jade Pavilian Bakal uban sa mga partner sa justice sector. Ang pagbisita naglakip sa usa ka kolaborasyon nga diskusyon nga gipasiugdahan sa Women and Children Protection Unit sa ospital nga nagtutok sa pagpalambo sa koordinasyon sa mga ahensya o pagsiguro nga ang medikal, legal o psychosocial nga mga serbisyo gihatag sa usa ka accessible nga lokasyon. Ang OSS nagtumong sa paghimo nga masayon alang sa mga biktima nga makadawat dayon og komprehensibo nga tabang nga nagpakita sa pasalig sa hospital sa paghatod sa holistic nga pag-atiman sa mga bata, paghatag og mas luwas nga dangpanan diin sila maka-access sa proteksyon, dignidad o suporta nga ilang gikinahanglan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Upskill training para sa mga residente sa coastal area isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Narito si Bless Eboyan Lamar para sa balita. Gipanguluhan sa Office of the City Agriculturist ang usa ka upskill training sa food processing nga nagtinguha sa paghatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga residente nga nagpuyo sa mga baybayon sa Zamboanga City. Ang maong kalihukan gipahigayon uban sa pakipagtimbayayong sa Manikaan Agricultural Field Office, Fisheries Regulatory and Services Division ug Institutional Building Development o IBD Division. Mitambong niini ang 30 ka miyembro sa Pitas Island Fisher Folk Association nga miagi sa tibuok adlaw nga pagbansay. Sa maong training gitudluan ang mga partisipante dili lamang sa pagpangisda kundi apil usab ang pagproseso sa mga produktong mahimong panginabuhian. Lakip niini ang step-by-step nga demonstrasyon sa paghimog seaweed chips gikan sa hilaw nga lumot, paghimo og nagkalain-laing pagkaon gikan sa saging ug hustong pagsunod sa food safety standards. Sa pagtapos sa programa, malampusong nagpakita ang mga partisipante sa ilang bagong kahibalo o gihatagan sila og Certificate of Participation isip pag-ila sa ilang aktibong partisipasyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. SEC Butuan nagbabalalaban sa 3 illegal investment scheme sa Caraga. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Jezreel Sudario. Nagpagawa sa opisyal nga pahimangno ang Securities and Exchange Commission o SEC Butuan Extension Office batok sa 3 ka aktibong illegal nga investment scheme nga giingong naglihok sa rehiyon sa Caraga sa unang quarter sa 2026. Ginganlan sa SEC ang mga grupong nalambigit niini lakip ang BG Wealth Sharing Limited, J-Funds Business Center ug League of Seagull Limited o Seagull Alliance. Sumala sa ahensya ang operasyon sa maong mga grupo adunay klarong kinaiya sa usa ka Ponzi scheme. Usa ka matang sa panikas din ang kita sa unang mga investor gikan lamang sa kwarta sa bagong miyembro imbis gikan sa tinuod og legal nga negosyo. Gipasabot usab sa SEC nga ang maong mga kompanya wala marehistro sa komisyon ug walay otorisasyon sa pagdawat o paghalad og investment securities sa publiko. Aron mapugnan ang pagdaghan sa mga investment scam, gipasiugda sa SEC ang ilang mga pamaagi sama sa pagpalig-on sa financial literacy sa publiko pinaagi sa information campaigns aron masabtan sa mga tawo ang mga risgo sa illegal nga pamuhunan. Gikan sa RP Butuan, kini si Jezreel Sudario para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jezreel Sudario mula sa Butuan. Dadako na tayo sa Iligan. Governor Dimaporo iginiit ang mahigpit na pagpapatupad ng executive Order number 110 sa Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gipasiugdan ni Lanao del Norte Governor Muhammad Khalid Dimaporo ang hugot nga pagpatuman sa Executive Order number 110 sa tibuok probinsya, ilabi na sa barangay level. Sa 14th Barangay Congress nga gipahigayon sa tubod, gipasiugda sa gobernador ang kamahinungdanon sa panaghiusa sa mga lider aron mahimong epektibo ang pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Sumala niya gikinahanglan ang mas lig-on nga pagtinabangay ug panaghiusa aron masuportahan ang paghatod sa mga proyektong pangkalambuan sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa probinsya. Gihog sa Dimaporo ang mga opisyal sa barangay nga ipahibalo ang Executive Order number 110 sa ilang mga katawhan, paghimo og tukma nga mga lakang ug ipasiugda ang pagdaginot sa kuryente ug lana. Kinumduman nga gipirmahan ni Presidente Marcos Jr. ang Executive Order number 110 isip tubag sa energy emergency tungod sa nagkagrabing tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa supply ug presyo sa lana. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan.
Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Pumalo sa 2.79 na bilyong dolyar ang cash remittances mula sa mga overseas Filipinos nitong Pebrero taong 2026 ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos ng BSP, lumago ng 3.1% ang kabuang cash remittances para sa unang 2 buwan ng taon. Mula sa 5.63 bilyong dolyar noong Enero hanggang Pebrero 2025, umakyat ito sa 5.81 bilyong dolyar sa kaparehong buwan ngayong 2026. Nanatili ang United States bilang pangunahing pinagmumula ng padalang pera ng mga Pinoy, sinundan nito ng mga bansang Singapore at Saudi Arabia. Samantala, umabot naman sa 3.10 bilyong dolyar nitong nakaraang Pebrero ang personal remittances na kinabibilangan ng cash transfers sa mga bangko, informal channels at mga padalang goods o in-kind. Para sa January-February period, ang personal remittances lumaki rin ng 3.1% mula sa 6.27 bilyong dolyar noong 2025 kumpara naman sa 6.46 na bilyong dolyar ngayong taon. Ayon sa BSP, simbolo ng katatagan ng mga overseas Filipinos at ang kanilang malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas ang tuloy-tuloy na pagtaas ng remittance sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanatiling matatag ang koleksyon ng buwis sa Pilipinas matapos itala ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mahigit 11% paglago nitong nakaraang Marso. Ito ay sa kabila ng mga hamong pang-ekonomiya bunsod ng tensyon sa Middle East. Sa paunang datos ng BIR, umabot sa 198.7 billion pesos ang gross collection ng ahensya noong Marso 2026. Mas mataas ito ng 11.8% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ikinatuwa nila ang positibong performance ng kawanihan lalo na sa gitna ng nararanasang economic strain o hirap sa ekonomiya. Binigyang diin ni Mendoza ang pagtalima ng BIR sa direktiba ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go na tiyaking may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga mahahalagang serbisyo at suporta lalo na para sa mga nangangailangan. Kasabay nito naglabas din ang BIR ng 11.368 billion pesos na tax refunds ngayong Marso 2026, halagang mahigit 5 beses na mas malaki kumpara sa ibinalik noong Marso ng nakaraang taon. Dahil sa dami ng naibalik na tax refund, ang net collection para sa buwan ay naitala sa 187.387 billion pesos na tumaas pa rin ng 6.68% year-on-year. Paliwanag ng kawanihan, bagamat bahagyang bumagal ang paglago ng net collection dahil sa mataas na antas ng refund, nangangahulugan naman ito na mas maraming pondo ang naibalik sa mga taxpayer at mga negosyo na magagamit nila sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita,
Ikinatuwa ni Rizal Commercial Banking Corporation RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang mahusay na fiscal performance ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Kasunod dito na naitalang 198.7 billion pesos gross collection ng ahensya nitong buwan ng Marso taong 2026. Sa programang Global na Tayo, ipinaliwanag ni Ricafort na mahalaga ito dahil nakatutulong ito sa pagpopondo ng iba't ibang social protection program ng pamahalaan. Kabilang na niya rito ang mga ayuda, subsidiya at insentibo na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa gitna ng krisis sa enerhiya at tumataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng Middle East crisis. Ay, importante po yan, Sir Ray. Una, yung fiscal performance is always something welcome. So it goes to show nandun yung di ba, yung intensified tax collection. So it does help, no? Nakatulong po yun, no? At, well, kasi bakit po importante ito, Sir Ray? Yan yung lifeblood ng ating pamahalaan sa pag-finance ng iba't ibang ayuda, subsidiya, lalo na ngayon, di ba? Kasi ngayon dapat, importante rin na dapat dahil nga limitado yung financial resources, meron din tayong prudence when it comes to fiscally, no? Prudence. Dapat maganda rin yung fiscal position kasi yan ang pinagkukuhanan ng pondo natin eh. Ay, yan ang pinagkukuhanan po, yung mga tax collections, lalo na BIR is the biggest revenue source ng bansa natin. Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sangayon ng isang eksperto sa naging hakbang ng pamahalaan na sa halip na magpatupad ng malawakang bawas buwis, nagbigay ito ng targeted na subsidiya para sa mga pinakamahihirap na sektor. Sa programang Global na Tayo, binigyang diin ni Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang kahalagahan ng fiscal prudence o maingat na paggamit ng pondo. Ito ay sa gitna ng mga panawagang suspindihin ang excise tax sa diesel at gasolina. Paliwanag ni Ricafort, magre-resulta sa malaking kawalan ng kita para sa gobyerno ang pagpapatigil sa koleksyon ng excise tax sa petrolyo. Anya, tinatayang aabot sa 40 billion pesos ang mawawala sa pondo kada 3 buwan kung sususpindihin ang buwis sa diesel at gasolina. Halos 10 beses na mas mataas kumpara sa 4 na bilyong piso na mawawala kung LPG at kerosene lamang ang sasaklawin. Targeted po. Importante po na targeted, Sir Ray. Kasi bakit importante? Limitado yung financial resources natin. Hindi natin pwede ibigay sa lahat kasi kasama dun sa mga may kaya. Kaya nga po hindi muna tinuloy yung suspension ng excise tax sa diesel at gasolina. Kasi malaki rin yung mawawala na pagkukuhanan ng pondo ng ating pamahalaan. Kaya ironically, ayun din naman yung pang-fund din ng iba-ibang subsidiya, iba-ibang ayuda that would benefit the poorest of the poor, the most marginalized and the most vulnerable sectors of society sa ganitong pagkakataon, no? Kaya yun po yung tama lang naman po na targeted. RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, April 16, 2026. Ang United States dollar ay nasa 59 pesos 96 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 47 pesos 20 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 79 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos 65 centavos. United Kingdom pound, 81 pesos 34 centavos. European Monetary Union euro, 70 pesos 75 centavos. Canada dollar, 43 pesos 65 centavos. At ang Saudi Arabia rial, 15 pesos 98 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Susunod na po ang balitang pampalakasan hatid ni Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang sports balita. Matapos ang ilang araw ng pagkalito at mainit na palitan tungkol sa
kung exhibition lang ba o totoong laban ang kanilang blockbuster rematch, tuloy na ang sagupaan nina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pumirma na si Mayweather matapos bigyan ng ultimatum ng kampo ni Pacquiao, muling kinukumpirma ang kanyang paglahok sa laban sa Setyembre 19 sa The Sphere. Nagkaroon ng kalituhan nang sabihin ni Mayweather na exhibition lang umano ang laban salungat sa unang anunsyo ng Netflix na isa itong full professional bout. Mariing itinanggi ito ng kampo ni Pacquiao, iginiit na alam ni Mayweather na pumirma siya para sa isang lehitimong professional fight kung saan nakataya ang kanyang malinis na 50-0 record. Sinabi pa ni Pacquiao na ang perpektong record na yon ang dahilan ng pag-aatubili ni Mayweather, isang bagay na hindi na niya maaaring takbuhan lalo na't nakakuha na siya ng advantage sa negosasyon. Samantala, aktibo nang umiikot si Pacquiao sa iba't ibang sporting events sa Estados Unidos para i-promote ang kanilang inaabangang rematch. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maagang nagkaproblema ang clay court campaign ni Alex Ayala matapos ang sunod-sunod na pagkatalo, kabilang ang 6-1 at 6-4 first round loss kay Leylah Fernandez sa Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart, Germany nitong Martes. Galing sa magandang takbo sa hard court, hirap si Ayala makahanap ng ritmo sa mas mabigat at mas mapanubok na clay surface. Bago ang talo kay Fernandez, natalo rin siya kay Jelena Ostapenko 6-4, 6-4, 7-5 sa second round ng Linz Open noong nakarang linggo kung saan nawala ang kanyang maagang kalamangan. Isang World Women's Tennis Association o WTA ranking point at $13,211 ang nakuha ni Ayala mula sa Stuttgart. Umangat siya pansamantala sa number 44 sa live rankings nitong Miyerkules, ngunit inaasahang gagalaw pa ito habang nagpapatuloy ang mga torneo sa iba't ibang lungsod. Sa mabilis na pagtatapos ng kampanya sa Stuttgart, tututok na si Ayala sa Mutua Madrid Open mula Abril 21 hanggang Mayo 6, isang WTA 1000 event na isang baitang lang ang pagitan mula sa Grand Slams at lalahukan ng lahat ng top 10 players sa mundo. Magsisilbi rin itong paghahanda para sa kanyang kampanya sa Roland Garros mula Mayo 18 hanggang Hunyo 7 kung saan may secured main draw spot na siya. Noong nakarang taon, unang sumabak si Ayala sa clay court Grand Slam, ngunit nabigo sa opening round kontra Emiliana Arango ng Colombia sa 3 set. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagliyab ang Rain or Shine sa Inari Center matapos magbaon ng record-tying 23 triples para talunin ang Terra Firma 124-117 sa PBA Commissioner's Cup nitong Miyerkules. Pinakilos ni Anton Asisio ang opensa kung saan bumitaw ito ng 3-3 sa second quarter habang kumamada ang ROS ng 41 puntos at umasa sa mga rookie sa dulo para manatiling perpekto sa 7-0 record. Tumapos si Asisio na may 18 puntos at 4 na 3 habang tinabla ng Rain or Shine ang liga sa pinakamaraming 3s at 4s sa isang laro at nagtala ang PBA record na 55 attempts mula sa labas. Nagrehistro rin si import Jalen Johnson ng triple-double, 18 puntos, 12 rebounds at 10 assists, kabilang ang assist sa 3 ni Deo Quacao na nagselyo ng panalo. Siya ang unang ROS player na may triple-double mula pa kay Bo Belga noong taong 2024. Siyam na Elasto Painters ang tumira ng kahit isang 3, kabilang sina Jun Roque at Quacao na may tig-3.
Kumamada ng 32 puntos at 19 na rebound si Ali Mubashar para sa Terra Firma, ngunit bumagsak ang Jeep sa 3-4 record matapos magsimula ng 3-0. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinatumba ng Adamson ang University of the Philippines sa straight sets 25-19, 25-18 at 25-16 para patibayin ang kanilang Final Four bid sa UAAP Season 88 Women's Volleyball nitong Miyerkules sa larong ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion. Pinangunahan ni Most Valuable Player frontrunner Shai Nitura ang Lady Falcons na may 26 na puntos habang umangat ang Adamson sa solo third sa 8-5 record. Nalaglag naman ang UP sa 5-8 at tuluyang nabura ang semis hopes nito. Kritikal ang laban ng Adamson kontra Far Eastern University sa Sabado, Abril 18, isang duwelo na inaabangan ng UST dahil maaari nitong idikta ang Final Four scenario. Naglista si Nitura ng 23 spikes at 3 blocks habang may 10 puntos si MJ Aseo. Nanguna si Kian Olango para sa UP na may 13 puntos, ngunit kinapos ang mga veterano sa kanilang huling semis push. Tatapusin ng UP ang Season 88 kontra UST sa Linggo, Abril 19. Sa men's division, tinapos ng Adamson ang 5-game skid matapos talunin ang UP 25-23, 23-25, 25-22 at 25-23. Umiskor ng 23 puntos ang rookie na si Richard Besorio para umangat ang Falcons sa 3-10 record, kasalo ang UP at UE sa ilalim ng standings. Nagpakitang gilas si Tommy Castrodes ng 19 na puntos para sa UP. Susunod na makakarap ng Adamson ang league-leading Far Eastern University habang tatalunin ng UP ang UST sa Linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Malungkot na balita, pumanaw ang aktres na si Sue Prado sa edad na 44 noong April 14 na ikinagulat ng buong industriya ng showbiz. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw sa social media ngayong araw o noong April 15 kung saan inilarawan siya bilang isang taong nagbigay liwanag sa iba at nag-alay ng buhay para sa kanyang sining at mga mahal sa buhay. Ilang araw bago ang kanyang pagpanaw, dumalo pa itong si Prado sa story conference ng pelikulang The Flying Red Balloon at nakapanayam pa ng media. At nagpahayag din ng pakikiramay ang grupong aktor o League of Filipino Actors at ang Film Development Council of the Philippines na kapwa kumilala sa kanyang talento at malaking ambag sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pa nating chika for today, inilalarawan ng aktres na si Janine Gutierrez na ang kanyang relasyon sa aktor na si Jericho Rosales ay may tuturing na happy and peaceful. Ayon kay Janine, simple ngunit makabuluhan daw ang kanilang pagsasama tulad ng pagdadrive, pagbisita sa simbahan at museo at simpleng pagkain habang nagkukwentuhan. Pinuri rin niya ang aktor bilang supportive partner sa kanyang career at personal na buhay. Naging malapit na rin si Jericho sa pamilya ni Janine at malaki ang naitulong nito sa kanya lalo na sa panahon ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng aktres, pakiramdam niya ay si Jericho na daw ang taong ipinagdasal niya dahil taglay nito ang lahat ng qualities na hinahanap niya sa isang partner. Ipinagdarasal ni Janine na si Jericho na ang kanyang magiging forever. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, shock and hurt. Yan ang naging reaksyon ng celebrity na si Frankie Russell sa isyung idinadawit siya sa hiwalayan ni Sandro Marcos o ni Representative Sandro Marcos at Alexa Miro. Mariing itinanggi kasi ni Frankie na siya ang dahilan ng breakup at sinabing matagal na silang hindi nagkikita ng kongresista at magkaibigan lang sila. Ayon kay Frankie, mali at kulang sa timeline ang mga pahayag ni Alexa sa live stream na ikinabigla niya ang mga paratang. Ipinahiwatig din niya na tila hindi tama ang naging paraan ng pagbanggit sa issue at nasaktan siya bilang babae. Tungkol naman sa kumalat na photos nila ni Enrique Hill, nilinaw niya na group trip lang iyon at nagkakilala lang sila bilang magkaibigan. Sa ngayon, itong si Frankie ay single at nakatutok sa kanyang career. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, magkakasama sa isang bagong drama series ang young actress na si Barbie Fortesa at kanyang iniidolong si megastar Sharon Cuneta sa pamamagitan ng pelikulang seryeng Honor Thy Mother na ipapalabas sa isang online streaming platform. Dream come true para kay Barbie ang nasabing proyekto dahil matagal na nang gusto ni Barbie na makatrabaho si Sharon. Makakasama rin sa media collaboration project itong sina Khalil Ramos at John Estrada. Nagpahayag ng excitement at pasasalamat ang parehong aktres sa social media at inasang magsisimula na ang produksyon ng serye sa lalong madaling panahon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.